Guys, magtanim at mag-replant tayo ng mga garlic at iba pang mga tips, yan po ang inyong matututunan dito sa video na to. So unang-una, pumili po tayo ng mauumbok na mga garlic. Tapos itanim natin dun sa mga magandang klase ng soil. After mga ilang weeks, ganito na po yan. No? Medyo mataas na siya. At ganyan din karami ang kanyang mga ugat. Mapapansin nyo, maugat po siya. So, kaya po ako nagtatanim ng ganitong garlic ay gusto ko po kasi na hinahalo sa pagkain, sa mga sausawan, lalo na yung kanyang mga dahon. No? Hindi ko po siya tinatanim para mag-harvest ng garlic mismo, kundi yung dahon lang, yung chives niya. So, ito po, pag ganyan, pwede ko siyang itanim sa mga mababaw lang. Siguro mga 3 inches lang yung lalim niyang pinagtataniman ko. Ganyan. So, okay lang yan kasi hindi ko naman siya pahintay na bumunga, no? O magkaroon ng bunga sa loob. Kasi kaya malalapit. Okay lang yan na malapit. Pero kung ang purpose ng pagtatanim nyo ng garlic ay para magkaroon kayo ng harvest ng panibagong bulbs, kailangan po ay may proper spacing kayo. May pito po yan. Yung pong 6 ay pagtatabi-tabihin ko lang. Pero yung isa po, yung pinakamaraming at pinakamahaba na ang ugat ay doon po sa mas malalim na pagtataniman ang paglalagyan ko. Yung pong used na inanuhan ng mga milky yan. Ayan po, super haba kasi, no? Kaya mahirap nang iikot doon sa pagtataniman. Kaya dito ko na lang siya itatanim yan sa malalim para makaka-adjust ng maayos yung kanyang mga ugat. So, yan po, yung mga pinagbasyuhan nyo ng mga milk tea, pwede nyong pagtaniman din ng mga bawang o garlic para nakakabawas tayo ng konti sa mga basura sa ating kapaligiran. So, pwede po natin yung gamitin, i-recycle natin, gamitin natin para meron tayong pagtaniman ng ating mga bawang panghalo sa ating mga niluluto, sa ating mga ginagawang sausawan. Masarap po yung garlic chives pag ginahalo yan sa mga sausawan. So, yan lang po. Sana po may natutunan kayo. Maraming salamat po.